Magsiupo pong lahat. Tayo ngayon ay nasa linggo ng palaspas. At ang linggo ng palaspas, tayo ay nagpapabasbas ng ating mga palaspas. At ito ay senaryo na kung saan si Jesus ay pumasok ng Jerusalem at siya'y sinalubong ng mga tao na mayroong dalang mga sanga ng punong kahoy. Ito ay pag-welcome sa Kanya sapagkat sila'y puno ng galak, puno ng pag-asa at puno ng pananalig na ang Panginoong Jesucristo ay narito na ang ating tagapagligtas. Kaya sumisigaw sila ng Osana, Osana sa kaitasan, ang anak ni David. Tunay nga ng pagpasok ni Jesus sa Jerusalem ay hudyat ng pagsisimula ng kanyang misyon, ng kanyang pangangaral, ng kanyang pagpapagaling sa mga may sakit, ng kanyang pagpapalayas sa mga demonyo at sa masamang espiritu, ng kanyang pangangaral ng mabuting balita sa lahat. Ngunit kalakip nito, kaakibat nito, sa likod nito, siya rin ay haharap sa matinding pagsubok, haharap sa mga pagpapakasakit, sa paghihirap at sa kamatayan, hanggang sa kanyang muling pagkabuhay. Di alintana sa kanyang ginagawang misyon sa pagpapahayag ng mabuting balita, ito pala'y mayroong katapat na hamon. Na hamon na ialay ang kanyang buhay para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan para sa ating kaligtasan. Ang masakit nun, siya ay nag-aalay ng buhay, siya ay nagpapakasakit at nagpapahirap, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa ating lahat. Maaring nung sa ebanghelyo natin napakinggan, sinabing pinapili ang mga tao kung sino ang palalayain. Ngunit ang pinalaya nila, ang naging desisyon nila ay si Barrabas at hindi si Jesus. At ang ipinaratang kay Jesus ay ipako sa krus. Ang iharap sa kamatayan. Kahit na siya'y inosente, kahit na siya'y walang bayad o dungis ang kasalanan, kahit na siya ay hindi dapat na mamatay. Ngunit lahat ng ito ay tinanggap ng Panginoon. Lahat ng ito ay hinarap ng Panginoon. Lahat ng ito ay niyakap ng Panginoon alang-alang sa bawat isa sa atin. At kung tayo ang tatanungin kung paano si Jesus ay nag-alay ng buhay para sa atin, tayo nga rin ba handang mag-alay ng buhay para sa Kanya? Madalas ang kaisipan kapag dumadating ang mga mahal na araw, ito ang panahon para magbakasyon. Ito ang panahon para mag-outing, para mag-bonding, para magkasama-sama ang pamilya o ang mga mahal sa buhay. Kaya nga kasama ka. Kapag ka naiwan ka, kasama ka sa plano, pag naiwan ka sa lakad, magtatampo ka. No? Kapag ka nakita mong lumakad sila at hindi ka kasama, magpo-post sila, sasabihin mo, sana all. Sana kasama ako. Sana hindi ako naiwan. Sana nga walang iwanan. Pagdating sa pagpapakasakit, pagdating sa paghihirap, pagdating sa mga pagsubok, pagdating sa kamatayan, sana nga walang iwanan, kundi sama-sama din tayo. Hindi lang sa hirap, hindi lang sa ginhawa, hindi lang sa mga pagsubok, maging sa tagumpay. Nawa, sama-sama tayo. Nakikiisa tayo, nagbabahagi tayo, nagbibigay tayo ng ating sarili sa Panginoon. Lunes Santo, Martes Santo, Miyerkules Santo, Huwebes Santo, Sabado Santo, hanggang Linggo ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Tunay nga na sa ating pagpapakasakit, sa ating mga sakripisyo, sa ating ginagawang pag-aalay ng ating sarili sa Diyos, ito'y maging daan upang mas lalong lumalim ang ating pananampalataya, upang mas lalong tumatag ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Kanya, upang mas lalo tayong mapalapit sa Diyos. Kadalasan kasi, pagka mayroong problema, pag mayroong pagsubok, pag mayroong kamatayan, pag mayroong matitinding dumating sa buhay natin na hindi natin inaasahan, natitigatig ang pananampalataya. Kung minsan sumusuko tayo, kung minsan nawawalan tayo ng pag-asa, kung minsan nagdududa tayo kung nakikinig pa nga ba ang Diyos.
na hindi natin batid at hindi natin alam sa ganitong pagkakataon, nakikiisa tayo, nakikibahagi tayo, at nagbibigay tayo ng ating sarili sa Diyos. Sa lahat ng paghihirap at pagsubok, sa lahat ng pagtitiis at kagutuman, sa lahat ng mga problema na ating pinagdadaanan, kasama natin ang Diyos. Tulungan nawa tayo ng Diyos, kaawaan nawa tayo ng Diyos, patawarin nawa tayo ng Diyos. Sana nga gamitin natin ang pagkakataong ito upang tayo hugasan ng Panginoon, linisin ng Panginoon sa ating mga kasalanan. Hindi ba kapag meron kang misis na manganganak, susugod mo sa ospital, sasamahan mo yon. Hindi mo pwedeng iwanan. Hindi ba kapag mayroong emergency na isusugod din sa ospital, hindi mo rin iiwanan. Kahit anong mangyari, mananatili ka doon at magbabantay. Ganon din tayo. Huwag sana nating iwanan ng Panginoon sa mga pagbasa ng pasyon, sa mga pagsinakulo, sa mga 7 huling wika, sa mga paghuhugas ng paa, sa mga prosesyon, sa mga gawain nating ito taon-taon. Patuloy na lumalalim, tumatatag at tumitibay ang ating relasyon at ugnayan sa Panginoon. Anumang ating panalangin, anumang ating kahilingan, anumang ating ginagawa, lahat naway ang Diyos ang tumutugon, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Pinapatawad tayo ng Diyos, inililigtas tayo ng Diyos. Sana ngay ganun din ang ating pagmamahal, ganun din ang ating pag-aalay, ganun din ang ating pagbibigay ng ating sarili sa Kanya. Ngayon, sa linggong ito ng palaspas, simula rin ng ating misyon. Ang misyon na patunayan natin sa Panginoon na lahat ay ating gagawin. Lahat ay ating iaalay. Lahat ay ating ibibigay para sa Diyos. Lahat ay ating ihingi ng kapatawaran at babaguhin at tatalikuran ng kasalanan. Hindi natin hinahangad na manatili sa kadiliman, kundi mamuhay lagi sa kaliwanagan, sa kabutihan at sa kabanalan. Huwag nating hayaan na lumipas at matapos ang mga mahal na araw na makita sa atin ng Diyos ang kalinisan, ang kapakumbabaan, at ang pagmamahal. Amen.